Pakinggan at unawain ang aming kwentong ibabahagi sa inyo ngayon. Isang kwentong alamat na nagmula sa Mindanao at isinulat ito ni Ginoong Venancio L. Mendiola. Ang alamat ng lihok. Isang mag-asawang magbubukid ang may isang anak na babaeng nagngangalang Maria. Isang araw, inutusan nilang manatili sa bahay at umigib ng tubig si Maria habang sila ay gumagawa sa bukid. Pinuno niya pa rin ang kanyang sisidlan, ngunit nang siya'y paalis na, may tumawag sa kanyang pangalan. Lumingon siya at nagitla sa kanyang nakita. Ang tinig pala ay nanggagaling sa isang igat sa bukal. Nang magtanong siya kung papaanong nakapagsasalita ang igat, nagtapat ito ng pag-ibig sa dalaga at nangakong kung iibigin lamang siya ng dalaga, pupunta siya sa bahay nito kila Biyernesan ng gabi. Gabihan ay bumagyo ng malakas, ulan, hangin, kulog, at kidlat ang pumunit sa kalangitan at sa himpapawid. Nahintakutan ang magsasaka at ang kanyang asawa. Tanging si Maria lamang ang nakababatid ng kahulugan ng mga pangyayari. Nakiusap siya sa ama na kunin lahat ang mga bagay sa silong ng kanilang bahay na maaaring mawasak ng baha. Tinulungan niya sa gawain ang ama.
Napakabait ng Diyos sa atin. Biniyayaan niya tayo bilang ganti sa masamang panahon kagabi. Ano pong biyaya? Nang buksan ko ang pinto kaninang umaga, may napakalaking igat na naroon. Pinatay ko ito, hayun. Nakababad ito ngayon sa palayok sa kusina. Sige, tulungan mo ang iyong ina na mailuto ang igat para sa ating agahan. Naalala ni Maria ang lahat pagkaalis ng kanyang mga magulang papuntang bukid. Nakita niya ang dugong naglalawa sa pintuan. Nalungkot siya at napaluha. Pumunta siya sa kusina. Kumuha siya ng 3 hiwa ng laman ng igat. Tinanggal ang laman sa buto at sama-samang ibinalot ang mga ito sa isang itim na tela. Pagkaraan ng 1 taon, namunga na ang puno. Nag-atubili siyang kainin ito hanggang sa ang ama ang magpaunang kumain. Habang binabalatan ang bunga, nagulat siya nang makita ang 2 mata at ang 1 bibig tulad ng isang tao na nakaukit ng maliwanag sa buko. Nang gabing iyon, napanaginipan ni Maria na nauna siyang nagising sa kanyang ama noong umaga pagkaraan ng bagyo, na ang igat daw ay nagbago ng anyo at naging tao. At gaya ng kanyang ipinangako, hiningi nito ang kamay upang siya ay pakasalan. At dito nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli, magandang araw sa inyong lahat.